sa'yo ang proyektong ito? Naku, napaka-importante. Unang-una, ito po yung first time na project sa pelikula na ginawa namin ni Jelly na hindi pwedeng manood ang bata. Kaya lang namin ginawa ito kasi nung nakita namin yung script, kakaiba to ah. Lahat ng hindi namin gustong gawin nung una kami nag-aartista, pinagawa sa amin lahat ng director. Ano to? Ini-exploit ba kami? Sinasamantala? Inaabuso? Pero nung nakita ko po yung istorya, meron siyang katwiran. Tapos po, natuwa ako, tapos nag-clap ako. Tapos yun po ang nangyari. Parang, di ba? Thank you, Kuya Ali. Nakatingin sila lahat sa atin. Malalaman nyo po pag napanood yung pelikula sa March 20 kung ano po ang aming pinag-uusapan. For Miss Jelly, ano po ang reaction nyo nung unang nag-viral na trailer natin that reached more than 3 million, 4 million in just 3 days? Kasi yung nung nag-uusap-usap tayo, nilabas natin, tapos grabe yung feedback ng mga tao. Nagulat din kasi parang nag-iba na talaga yung landscape ng pagpo-promote ng pelikula ngayon. Kasi nung araw, TV lang naman, di ba? Tapos sa sinehan, tapos newspaper. Ngayon talaga yung social media, talagang binibigyan ng awareness ng mas maraming tao. So, yun nabalita ako 3 minutes. Oh my God, pwede pala yun. In the span of? In the span of 1 minute. Yeah? Okay. In a span of 1 minute. 3M. 3M. Diba, ibig sabihin, 3 million na nakapanood ng trailer. Pero sana, 3 million din manood, Uy, diba? ngayon nasa 9 million. So, dapat 9 million din na manonood. Hindi lang sila manonood ng trailer at matutuwa. Kasi, ang dami nagsasabi sa akin na, uy, ang ganda ng trailer nyo, ang saya. O sana panoodin nyo din. Oo, kasi talagang maganda. Totoo yan. May nagsabi naman sa akin, uy, napakaganda ng trailer nyo. Sana trailer na lang. Sana trailer na lang. Tapos na. Nagagawa ng ganitong klaseng katapang na pelikula. Sabi ko nga kay Direk, alam mo, para panoorin ka ngayon siguro ng mga moviegoers, dapat gumawa ka ng kakaiba sa ginagawa mo dati. Kasi kung yun at yun din lang ang gagawin natin, baka sasabihin nila, ay, yan din yan, napanood ko na yan. Pero by this time, mapapanghawakan po namin na hindi nyo pa po napapanood ang ganitong klaseng pelikula na ginawa namin dito. Kung malaki ba? Ang pasensya ko. Ay, malaki ang pasensya ko. Kasi malaki yung hika mo, di ba? Maganda yung unang tanong mo. May katuturan. Papunta na tayo sa Triple X. Alam niyo po, talaga po nagbabasa po ako ng Serex. Ganun ba gusto mo maging umpisa na sagot ko sa'yo? Tapos po nag-Playboy Magazine, Playmates. Hindi po, malaki po ang pasensya ko kasi po hindi talaga po ako nagagalit sa mga anak ko. Lagi po ako, meron pa pong bago pong magtanong kayo ng Romel? Hindi nyo. Kasi hindi, Jay, di ba nagkakasama na kayo sa mga gag show before? Pero itong person na nag-partner kayo after a long time. So, kumusta working together again? In a different, parang iba yung working relationship natin ngayon kasi sa mga iba natin, so, tapos puro patawa-patawa. Ito medyo nag-drama-drama pa konti. Tapos okay naman, masaya naman. Masaya actually. Ang maganda kasi komportable kami sa isa't isa. Nakakatulong, I think, yun sa pag-enhance namin ng trabaho namin o ng arte namin. Tapos nakakapagtulungan pa kami parang, ito sabihin mo, o sabihin mo yun mamaya, or tapos pag nag-rehearse kami, nanganganak ang mga dialogue, lalo na ito, o ano yung sinasabi. So, humahaba ng humahaba, mas masaya, mas maraming material. Feeling ko parang dapat si Direk Joey na lang sumunod nun. Tama po, pag humahaba, mas masaya. Ganun ba? Yung kaya Ganun. si DJ, Chacha, natutulan, nabibigyan din paano yung pagpapatawa kasi first time niya lang, di ba? Ano po mabibigay niyo sa akin, dear? Kung binigyan mo daw siya. Nabigyan niyo siya rin. Paano niya gagawin pagpapatawa kasi first time niya lang sa ganito. Arte-arte niya. Ako sinabi ko sa kanya nung una ko siya maka-eksena, gawin mo lang natural. Ba, kung paano ka nalulungkot sa tunay na buhay, ilagay mo lang na merong camera na nalulungkot ka. Kung paano ka nagiging masaya, ilagay mo lang na merong camera kung paano ka nagiging masaya pag walang camera. Kung ano lang yung ginagawa. Kasi para sa akin, kasi ang natutunan ko sa industriya, sa tinagal-tagal ko na rin po naman, nag-umpisa ako ng 2018. Ay, tagal mo. Oo, tagal na.
na ano nga, naiyak. Alam mo yun, kung nag-reveal, naiyak pa ako. Eh, ang sabi ko sa kanya, Hindi, actually, super gaan po kasi nila katrabaho. So, nung first time ko sila, kunyari, nung una kami magka-eksena ni Miss Jelly. Si Bayani kasi nagka-text na kami nito, nagkikita kami sa ABS bago pa mag-start yung movie. pala ko ng ano eh, ng nag-pilot. So, si Miss Jelly, nung nagkakakwentuhan na kami doon, sobrang kaba ko talaga. Kasi syempre, first time ko siya makaka-work. Pero wala eh, parang, ang bait talaga nila, nakakaloko. Gusto ko akong utangan na sa sobrang bait. Talaga ano ka ba eh? So, personally nakatabaho si Direk Jobin, di ba? Yes. So, kumusta siya bilang isang direktor? Napapagalitan din ba kayo? Sila schoolmates Nasisigawan? sila, di ba? Schoolmate, PUP. at saka napapanood ko yung mga pelikula niya before. Nag-compare nga kami ng mga pelikula na napanood ko. Sinasabi niya, ay ako nga nag-direct niya, ay ako nga nag-direct niya, ay ako nga Ay, nag-direct niya. tatlo ka agad yun. Tatlo ang pelikula na napanood ko sa kanya, kaya 3 beses din, ay ako nga nag-direct niya. Tapos, nung nag-uusap na kami, at pinaliwanag niya sa akin yung script, na touch ako. Bakit ka na-touch? Hindi, Iiyak ka nga eh. oo, na-touch niya ako. Tapos yun, nagkaroon na kami ng significance. Yung kami ni Bong yung walk up like this. Ayaw nga pala. Opo, Like under legal. Ah, Ay! Mary Me pala. Mary. Last December, Metro Manila Film Festival po, 2018. Of course, na-miss mo naman magbida. Opo, kaya lang hindi... Ang katuwiran ko po kasi sa buhay, kapag hindi darating, huwag mong pilitin. Kasi tulad nga ng sinabi ko, no one knows the future, nobody knows the future. Ang maganda lang, kung ano yung nangyayari ngayon, magdasal at magdasal ka na sana, karoon ka ng magandang project. Pero wag mong pilitin. Ako, nagulat nga ako nung biglang dumating sa buhay ko si Direk Joben. At nagkaakapan kami ng mahigpit noon nung sabi ko, ako, magkakaroon na naman ako ng movie na ako ang bida. O ikaw ang bida dito, hindi si Jelly. Hindi, kami pong dalawa. Kami dalawa. Kami po tatlo. Actually. Yes. Tapos sabi ko, grabe itong nangyari na. Tapos gumanon lang po ako. Ano ba talaga? Ano ba? Hindi, kasi po, ang Yes. Kasi nga, may heydays ka, tapos... 50 years old na ako, hindi ko naman maiisip na pagdating ko ng 50 may darating pang mga projects. Pero siyempre, pinapanalangin ko na magkaroon naman ng project na tatatak sa tao na hindi lang pala pagpapatawa ang alam nito, marunong din pala itong umarte. At nagkataon naman na nagkaroon kami ng magaling na director at writer sa katakuhan po ng taong ito na nasa aking kanan. Tingnan niyo po siya, Nagkaroon naka-strike. kayo ng significance. Nagkaroon kami ng significance nung wala kami makita at nagkaroon na ng paranormal activities. Anong masasabi mo? Siyempre, sabi ni Jelly na huli namin nakausap. Gusto niya yung role, kaya lang risky yung dialogue. Ikaw ba, inasahan mong masasabi ni Jelly yung mga dialogue niya sa pelikula? Naasahan ko naman po. At Bakit mo nasabi yun? kasi po, hindi niyo po talaga kilala si Jelly sa likod ng camera. Hindi ka na-intriga. Hindi, siyempre di ba? Oh. Siyempre may anak, may asawa. Ako rin po ganun eh. Ikaw rin, di ba? Kaya ako po nasabi na tatanggapin ni Jelly. Kasi tinanggap ko po eh. Na risky yung dialogue at hindi ko kayang pangatawanan yung karakter sa una. Pero nung nakita ko yung script, ang nasa loob ko kagad at nung magkwentuhan kami, yun din ang nasabi niya, kakaiba to ah. Ngayon ko lang gagawin to. So, sa tinagal-tagal na rin namin sa industriya, bakit hindi namin subukan na gumawa ng ganitong klaseng pelikula? Tapos, naganon ko nga po yung script eh. Naganon ko, lukot na lukot. Tapos, binuk ako ng ulit. Sabi ko, direct, tatanggapin ko po ito. Bayad ka naman dito. Hindi pa ako babayad. For the love lang po ito ng passion namin. Passion lang po. Wala daw po kasing pera si Direk Joben pa. Kung kaya't baka po... Ano pa nakaluwag-luwag? Oo, may papaikot pong para mag-chipping po tayo sa nakain natin.
Pag kumita po ito sa Thursday, ibabalik namin lahat ng nakuwang pera sa The inyo. Wednesday to. Wednesday nga po. Tama po ako. Diba? Wednesday po. Wednesday. Naku, mali pa pala yung pinagsasabi ko. Oo, diba? O, Thursday yan. ako ng Thursday. Wednesday po, March 20. Okay. Apo. Si Jelly naman. Jelly, so, after, anong last movie na ginawa mo, Jelly? Ito lang, yung sikreto ng piso. Sige. At least ikaw mabenta. Si Bayani hindi sa atin mabenta sa pelikula. So, ngayon, naka-recover ka na ba sa mga dialogue na sinabi mo rito sa... Wala nang recovery yung mga nasabi. Wala na, Nasabi na, oo. nasabi ko na sila. Oo. Wala nang recovery yun. Pero at least, you know, it's something different. Mm. It's something that I've never done. Pero sa totoo lang, di ba ganyan naman talaga tayo mag-usap-usap? Sinasabi din naman natin ang mga bagay-bagay na yan. Iba lang ang konteksto, o iba lang ang mga pagkakataon. Pero yun ang usapan ng totoong buhay. At kaya ako, I found it different, not just because of what I was saying, but because it was real. Na this is what we do, this is what we say. May titi ka rito sinabi, di ba? Marami. Marami. Ang Marami. maraming titi. Mga ilan? 14 to be Ah? exact. Grabe. In fact, parang si Kelly sabi niya, okay lang, kahit hindi na, kahit tama na. Sabi niya, di parang, na-offend na raw siya. Yes. Siyempre ngayon lang uli kayo nagkasama ni Bayani, Jel. So, kumusta siya ngayon bilang artista, katrabaho, and kaibigan? He is the same as he was before. Okay. He's the same. Pero siguro pa, since he's older, or we're older, mas less na yung mga inaasikaso namin hindi naman kailangan. Less na yung mga inhibitions, less conscious sa mga itsura at sa mga kung paano ko siya ipaperceive o paano siya ipaperceive ng tao. It's more like really, how do we make this nicer? How do we make this funnier? How do we make this more meaningful? And how do we make this better? So, more than yung kung ano yung sasabihin sa kanya ng ibang tao kapag pinanood o kung ano yung itsura niya, more than that, ang inasikaso namin and napansin ko, parang we're both more parang open to really explore our roles and make it better and work together with everybody. Hindi ko, ito, yun lang ako naman. Yeah, you're absolutely right. Wow. Thanks. Hindi, kasi nga sinasabi nila, Jel, Bayani, ng state ng local industry ngayon is dying. Kaya ba naniniwala to? Na mamamatay ta? Hindi. Yes. Habang nabubuhay may laban. And this is one of the reasons why we know na yung movie industry will actually get better. Kasi ang daming pelikulang pinapalabas na Pilipino na ngayon. As opposed to mga 5 years ago, di ba? Mas marami nang pinapalabas ngayon, mas maraming ginagawa, mas thriving na. Although maybe, I don't think it will ever be as big as it used to be. Kasi ang dami ng medium eh. Meron ng social media, meron ng Netflix, meron ng iFlix, meron ng mga Flix, meron na. Tapos meron ng, what's this, telepono, mga all that. I don't think it will ever be the same. Kasi yung YouTube, you watch it when you have time. Diba? Anytime you want, when you want. So, syempre, yun ang kalaban ng movie industry. Tapos libre. Ang babayaran mo internet. Ito pag manonood ka ng sine, magbabayad ka, mamamasahe ka. So, kailangan kung anong ipapalabas, kailangan talagang worth it for people to go out of their houses and spend money to watch. Ikaw na, Mel, kasi talagang nagkaroon ka rin ng pagkakataon na yung pangalan mo umangat eh. Ano feeling mo ngayon sa mga ganun sinasabi? Ako naman po, imbis na isipin natin na dying, dapat na lalo pang lumago. Kasi ang kailangan natin ngayon, kahit sino producers ang tanungin mo, content. So kung content ang kailangan gumawa ng maraming pelikula. Eh bakit mamamatay? So ang ibig sabihin, lalo pang lumalago yung industriya. Kasi nga marami kang paglalagyan na pwede mong gawin at pwedeng pagbentahan yung gagawin mong produkto. So ang tingin ko, mas lumalakas pa ang industriya ngayon kasi bukod sa napakaraming producers na gustong mag-produce dahil napakaraming mga gustong bumili ng pelikula, napakaraming mga magagaling na directors, magagaling na writers,
magagaling na cinematographers. So, mas buhay ang pelikula. Ako nga nagugulat talaga ako eh. Sabi ko, ang gaganda naman ng mga pelikula ngayon. Ako po, kahit ako mag-isa, pumupunta ako sa mga Cinemalaya, lahat ng mga movie festivals na kung saan man siya. Pinupunta ako kahit CCP, pinanonood ko yung mga pelikula. Ang gagaling po ng mga filmmakers ngayon. Kaya, I don't think na masasabing lang dahil. At lalo pang lumalago yung pelikula. Ang sinasabi siguro nila, konti na lang ang nanonood sa mga theaters. Ang sabi nga po ni Jelly, gumawa tayo ng kakaiba para sa ganun, bigyan tayo ng panahon at oras ng mga manonood. Kasi kung yun at yun din lang ang gagawin natin, syempre hindi sila mag-aaksaya ng panahon para pumunta sa mga sinehan. Okay, thank you. First time mo lang ba nakagawa ng ganitong parang feel-good movie? At saan ka na-inspire dito? Parang, tama ba? Feel-good? Parang tipo feel-good pa ito ng movie na parang totoo lang. Na parang simple lang. Para ako. Ito inspired ko sa ano. Kasi di ba, alam niyo noon na laki ako sa publication, di ba? So parang tribute ko rin to sa publication. Kasi ito yung tungkol sa mga actually yun yung ano ng story na parang yung pagkamatay ng comics industry. So ito yung parang kasi doon ako talaga nagsimula sa graphic arts, di ba? Doon tayo nagkita-kita. So parang tribute ko na rin ito kung saan ako nagsimula. Kumbaga, ang saya-saya dati, di ba, ng publication, buhay na buhay, tapos all of a sudden, dahil din sa mga pagbabago na ganap, namatay na yung industriya nang hindi man lang naiburol. So parang sa akin, parang ang dami pang pwedeng gawin, ang dami pang pwedeng pwedeng explore doon sa material na yun. So sa akin, so parang dito mo inilabas? Yung parang parang ito yung parang disappointment mo sa... Hindi naman disappointment. Siguro sa dami ng writers, illustrators, mga comics writer na tsaka mga gumagawa ng mga pocketbook. Kanya-kanya silang kwento na ako nakakasagap dahil ako yung nakakausap nila, ako nag-a-approve ng script nila. So parang lahat ng kwento ng bawat isang manunulat, meron dito sa pelikula ito. At hindi ko alam kung first movie to ni DJ Chacha, paano po nasama bakit si DJ Chacha ang napili niyo po? At diretso na rin natin kay DJ Chacha kung ano yung reaction mo rin ba na bakit po ako direct? Parang gano'n ang natanong mo ba? Paano mo siya nag-come na si DJ Chacha? Siyempre, pag nagka-casting ka, kailangan ibabalansin mo. So, siyempre sabi naman, sige, bigyan natin ng chance yung sino bang maingay sa ibang field. Siyempre, pag sinabi mo radyo, DJ Chacha yung unang maiisip mo. So, sige, kinausap namin yung manager, umayag naman. So, may mga ano lang na first time, huwag mong sigawan, mga ganyan-ganyan. Hindi naman ako namimigaw. So, parang may mga ganun lang na huwag mong biglain direct. So, ako naman wala namang ganun. Kinausap ko lang na ganito lang, wala tayong huwag kang umarte, hayaan lang natin kung ano yung lumabas sa'yo, tapos i-guide lang natin ng konti. Kasi pagka nakakarinig ako sa mga kaibigan ko nag-aartista, na parang, yun nga, di ba merong parang mga direktor na naninigaw, syempre dahil first time ko, yun talaga yung unang concern ko. Sabi ko sa manager ko, nung in-offer yung movie, sabi ko, sino daw po kasama? Si Bayani tsaka si Jelly. Ala, pareho magagaling. Ang tagal na sa industriya. Hindi ko sila mapag-visit sa akin pag na ako marunong umarte. Tapos sabi ko sa manager ko, paiiyakin ba ako dyan? Sabihin mo, huwag ako paiyakin kasi hindi ko talaga kaya umiyak. Tapos, nung nag-shoot na kami, in all fairness, inaantay kong sigawan ako ni Direk. Kapag meron ako mga hindi nade-deliver na maayos, kunyari kung nabulol ako or kulang pa yung arte ko, pero naging matyaga naman po siya sa akin. So, okay na. Ako may tanong ako sa'yo. Wow! Gano'n! Jenny, sa balakang ka tumingin. Tungkol ba sa balakang ito? Ano to? Hindi, pero ano yung mga preconceptions, parang ano yung expectations mo bago ka umarte? Tapos nung umarte ka na mismo, ano yung nabasag? Ano yung nagulat ka? Ano yung hindi mo in-expect na nangyari nung ma-arte ka, ano na-realize mo? Kasi before, nag-guest ako dun sa mga teleserye ng ATS, nag-MMK na rin ako, pero puro as DJ Chacha yung role ko. So parang ako pa rin siya. Eto kakaiba kasi hindi na ako DJ dito. Although ang similar lang dito, pakialamera ako dun sa movie. Ang nabago sa akin is, before, parang pag ginagawa ko yun,
Sabi ko, ano ba yan? Ang tagal ng waiting time, KF. Nagreklamo ako sa manager ko. Sabi ko, parang di ako pang artista kasi hindi ko gusto yung ang tagal nang hihintayin tapos ang kukunin sa'yo, pag 2 minutes ka lang lalabas sa TV. Sabi ko, nag-hosting tayo, di ba? Parang 3 hours lang, tapos na agad. Ito, minsan, nandun ka sa location, ang layo. Pero ang nagulat ako dito, nung nakatrabaho silang dalawa, ewan ko siguro dahil magaan sila katrabaho, hindi kagaya ng mga, hindi ko naman sasabihin na hindi magaan yung mga naka-work ko before. Sino yun? Pangalanan ko daw. Hindi. Sobrang gaan nila ka-work. Nung nandun kami, kahit sobrang layo namin, parang ang saya kahit lang kami, ganyan, magkikwentuhan, pag hindi pa kami tinatawag. Tapos, naloka ako kasi first time ko nakita na parang, nung umaarte sila, hala, hindi na siya si Jelly De Belen. Siya na talaga yung karakter sa movie. Nagkukwento ako sa manager ko, sabi ko sa kanya, grabe no, ganun pala sa pelikula. Pagka sinabi na ng director na, action, roll, si Bayani parang hindi na sila. Nag-iibang tao sila. Sabi ko, ganun pala yun. Ganun pala sa pelikula. Talagang parang feeling ko, merong mga tao na that are born to do that, na magagawa rin ng iba, pero it takes time. Pero meron kasi mga tao na innate sa kanila yun eh. Tapos as time passes by, ang tagal nila ginagawa, mas gumaling pa. Doon ako naloka talaga na sa pelikula, sa showbiz, yung pala. Pag sinabing arte, eto, magpagulong-gulong ka dyan sa sun, mainitan ka sa araw, wala kasing ganun sa radyo, naka-aircon kami doon, on mo lang yung mic mo, mag-play ka ng music, ganun lang. So tingin mo ikaw, kaya mo rin gawin yan? Tuloy-tuloy mo na yung pag-artista? Ang magpagulong-gulong ko sa buhangin? Actually, feeling ko si Direk, nung binilad niya ako sa araw, nahiya siya sa akin ng very, very like, okay ka lang dyan, okay ka naman dyan, okay lang. Paulit-ulit siya ng tanong sa akin. Medyo may mga mahihirap lang na parang feeling ko, di ko alam kung paano nila nagagawa. Kagaya ng kailangan umiyak, in seconds nakakaiyak sila, may luha. Meron kami sinut dito ng Direk, wala talagang tumutulong. Direk, inisip ko na lahat. Hindi talaga. May mga... Naihi ka na. Sana, feeling ko, nagustuhan ko kasi parang feeling ko, out of the box talaga to. Hindi ito yung normal na ginagawa ko for a very, very long time. So, sana magkaroon ng projects na, na bagay din talaga sa akin. Tsaka swak sa sked namin. So, yun. Thank you po. So naging come-on talaga sa iyo sa movie, yung pagtanggap sa movie, yung malaswa yung mga dialogue. Kasi nagulat ka agad ako sa first 2 pages eh. Sa sa first mga mga first mga 4 pages. Una parang, ano to? Tapos nung nag-unfold siya, wow, okay. It's not only that dialogue, but of course it's part of it. Kasi marami pang mangyayari after eh. Parang yun lang talaga yung pangbulaga eh. Para to get your attention. Pero, oo, isa yun sa mga dahilan. So, ba't mo siya tinanggap na alam mong ganun yung mga... Kasi kakaiba siya, hindi ko pa siya nagagawa. It's something that I've never done and I wanted to challenge myself na parang, paano mo kakayanin na paano ko kakayanin na sabihin nyo na hindi malisyosa, hindi malaswa, na talagang matter of fact lang. Na natural lang. So, meron bang mga words na hindi mo kinayang sabihin? Wala. Kilala mo ako. Hindi naman ako ganung klaseng tao. Hindi ko lang sinasabi sa TV, sa pelikula, kasi hindi dapat. Ayan nga. Pero this time, sa big screen mo sinasabi. Oo nga eh. Medyo meron akong gano'n na parang, hindi kaya OA na to, hindi kaya overnight to sinasabi ko, kaya, okay lang kaya. Meron din naman akong ganung reservation sa utak ko. Pero parang hindi, overcome ko to. Ilang taon na ako? 45 na ako. Papasweet pa ba ako, di ba? So bakit sabi ni Direk Joven, 14 times yung binanggit yung word na yon? 14. Yung anong word yun? Yes. Yung tite. Bakit ganun bakit? Anong justification ng ganun karaming times mo siyang sinabi? Well, kasi nga dun sa movie, sa trailer, di ba sinabi ni Bayani, ng karakter ni Bayani, isigaw mo yan, kung ano yung problema mo, isigaw mo yan. Tapos habang sumisigaw kami na nag-build up yung sigaw ko na walang yaka, yung ganyan-ganyan ka, ganito ganyan ka. Sabi, sige, sabihin mo pa. So maraming Di ba sa mga lalaki, ang tukso, ang pinaka nakakainis na tukso, kapag sinabihan mo sila ng support at saka maliit ang kanilang ari. O so di sinabi niya, kasi sinabi ng karakter ko, ay hindi siya ganun. So parang naging running na siya sa
Lahat. So, Ginamit na ng ginamit, nanganak na nanganak. okay, so merong gumanap na ano, may a-appear later on kung sino yung jowa mo? Yes. Sino? Surprise! Hindi kayo si Ariel? Feeling ko si Ariel. Pwede naman malit ang Sandali. Hindi kasali si Ariel sa movie. So yung character mo, medyo ano siya, conscious siya sa laki ng ng lalaki. Kasi tinanong niya pa si Bayani, ba, ikaw malaki ba yung ano? Medyo ano siya, medyo size queen ba siya? Meron din naman kasing dahilan kung bakit ko tinanong yon sa mga puntong yon dahil basta sa eksena niyan may dahilan eh. Okay. Kasi pag sinabi ko, mamahal yung punchline eh. So may punchline niya. May punchline lang talaga. Kaya pag sinasabi ko yun, sabi ko, isipin nila yung character ako, doon nakatuon. Pero hindi naman. Okay, so hindi naman siya mahilig sa malalaki. Hindi naman sa basta. Basta interesting yung character kasi nung si Agnes eh. Interesting yung mga pinagdadaanan. Yan ang pinagdadaanan ng maraming babae. Lalo na nowadays. Marami nagdadaan sa ganun. Ayaw lang umami. Jen, di ba indie to? Yeah, well, do you say, is horseshoe indie? Hindi ba horseshoe still? I'm sure. Semi-indie or medyo indie? Okay, yung mainstream naman. Kailan ko pagkakaroon? Hindi ko alam. Depende kung may maganda siguro dumating. Why not? Ano po yung mga previous na pinagsamahan ni Bayani, we did Confessions of a Torpe. Ano siya, soap ng, parang comedy soap ng Channel 5, TV5, mga some 5 years ago. So doon kami magkasama. Siguro magkatrabaho kami mga 6 months, 8 months na halos araw-araw kami. Kaya may talagang may document. Pwede kayo partner doon. Hindi. Parang si Ogie. parang at this stage in your career, rom-com, gano'n. Ang weird nga eh, pero I feel grateful that I was offered this role. Pero may pagka-weird na after all this time, parang bumabalik ulit sa dati. Masaya, grateful lang. Sorry guys, just May challenge ko eh. last question ako. So, importante ba sa babae ang size ng lalaki? Ayan, gusto ko yan. Yan ang maganda. Mababasa to ng mga anak. Mapapanood! Mababasa ng mga anak ko. Let's just say, I have no comment. Matanda na sila, no? Maintindihan na niya. Minsan nag-guest ako kay Boy, may sinabi ako, sabi niya, Ma'am, don't do that. Talaga, conservative ba mga bagay? Laki ka na, no? Bye-bye na. Bye-bye.